Hello everyone! Welcome po sa aking channel. Isa na namang video ang aking ibabahagi na tiyak na kapupulutan mo ng aral. So sa video na to ay aking ibabahagi ang 4 na prinsipyo na aking personal na natutunan nung hindi sinagot ng Diyos ang aming panalangin. So a few years ago ay nagplano kaming mag-anak na pumunta sa isang gathering ng aming organization sa Australia. So kami ay nanalangin sa Diyos at nananampalataya na Kanyang tutuparin itong plano na ito, itong desire na ito. So kung ito ay kalooban ng Diyos, ay ito yung first time namin as a family na makapunta sa ibang bansa sa Australia. So as we pray and fast and ask the Lord and our friends kung na nagdi-desire kami, nagpa-plan kami na pumunta sa gathering na ito, ay we believe na sasagutin ito ng Diyos. And one friend responded at binigyan niya kami ng gasto sa visa. So kinalaunan ay nagkaroon kami ng visa. So napakasaya namin na wow, talagang tiyak na yung aming pagpunta dahil mayroon na kaming visa. Kung bagay, ito yung pinanghawakan naming confirmation na ito ay talagang kalooban ng Diyos. So kami ay patuloy na nanalangin, nag-communicate, na talagang by faith na kami ay makakapunta. So hanggang sa huling araw, kami ay nagtiwala na ibibigay ng Diyos ang aming mga pangangailangan. Ngunit hindi yun natupad. Wala kaming natanggap na provision ng Diyos. Kaya yung journey namin ay nag-end doon sa araw na yun. Hindi kami nakapunta ng Australia. Maraming mga questions ang nabuo sa aming isipan nung panahon ngayon. Bakit, Lord? Pinayagan mo kaming makakuha ng visa, pero bakit hindi kami nakapunta? Bakit walang pera na dumating? Dahil syempre, pag pupunta ka ng ibang bansa, kailangan mo ng pera sa travel mo, sa transportation, sa food, sa accommodation, and other expenses, diba? So, we really ask the Lord and really ponder what went wrong. Ano ba yung aming pagkukulang? Ano ba yung hindi namin nagawa para hindi ito mangyari? At makalipas ang maikling panahon ay sinagot din ng Diyos ang aming mga katanungan. At dahil dito, sa mga isi-share ko ngayon na 4 na principles na personal kong natutunan ay umukit na sa aming mga puso't isipan ang mga aral na natutunan namin. So ang unang aral na aming natutunan is we can make plans but the Lord determines our steps. Sabi niya doon sa Proverbs 19 verse 21, many are the plans in the mind of man, but it is the purpose of the Lord that will stand. So ito, nagplano kami, nag-desire kami na makapunta sa gathering na yon. Nagpursige kami sa panalangin, sa pag-communicate sa aming mga kaibigan, i-present namin yung aming mga pangangailangan. But towards the end, sa Diyos pa rin ang kasagutan. So minsan may mga plano tayo, nakaset na lahat, planado na lahat. Kumbaga kulang na lang ng action para maisakatuparan ito. Pero nag-fail, hindi natutupad, hindi natutuloy. Dahil mayroon palang mas magandang plano ang Diyos para sa atin. We can make plans, pero tandaan natin na ang kalooban ng Diyos pa rin ang mananaig. Ang pangalawa kong natutunan dito is, lack of provision is sometimes God's confirmation of an answered prayer. Madalas kapag nagplano tayo and we submit it to God, we pray it to God, ay mayroon tayong expectation na magpo-provide siya. Somehow mayroon tayong hope na, will na ito ni Lord, so magpo-provide siya sa atin para may sakatuparan yung plano natin, parang ganon, di ba? Pero hindi natin malalaman kung yung bang plano natin ay kalooban ng Diyos o hindi, hanggat hindi tayo dumarating doon sa puntong walang-wala na talaga, na kahit nasa huling araw ay nag-hold ka pa rin, nag-hope ka pa rin na may darating, pero ay wala na pala talaga. So doon sa situation namin ay wala talagang dumating na provision hanggang sa pinakahuling sandali nung araw na yun, hanggang sa pinaka-deadline na yun. So wala talaga. So na-realize namin na hindi ito talaga kalooban ng Diyos para sa amin. But regardless of what had happened, nalungkot kami, syempre, nanghinayang,
Kumbaga sabi ng iba, may visa na kayo, bakit hindi nyo pa tinuloy? Wala talaga hindi naman namin mapilit ang tao na magbigay, di ba? Hindi mo naman pwedeng ipwersa na, Lord, may visa na kami, kailangan na namin pumunta. Hindi Later on, I realized na it is for our benefit na hindi kami nakapunta, na hindi sinagot ng Diyos yung panalangin namin na makapunta ng Australia. Dahil nakita ko dito na God's purpose is much more valuable than answering our prayers. Doon ko nakita na ang layunin pala ng Diyos sa amin ay mas higit pa kaysa sa pagtugon niya ng aming panalangin. Ang nakita kong layunin ng Diyos kung bakit hindi kami nakapunta is to deepen our faith. Kaya pala nung mga panahong yun ay para kaming si Peter na gusto naming lumapit sa Panginoong Hesus. Pero mayroong dagat, no? So nag-risk kami na to step out in faith, to walk on water. Kahit na may kaba, may takot, pero we tried it. So yun pala ang gusto ng Diyos sa amin, na lumalim kami sa pananampalataya. Na hindi ibig sabihin na hindi kami natuloy ay wala na, end na ng journey namin doon. But God wants us to be deepened, to be rooted in our faith, para pag may mga gusto siyang ipagawa sa amin o may mga open doors sa amin na ma-expand ang kanyang kaharian, whether here in the Philippines or in abroad or in other nations, ay ready na yung heart namin, ready na yung faith namin to step out and have that deep faith na siya yung mag-move sa amin para ma-accomplish kung ano man yung nais ng Diyos na ipagawa sa amin. Stepping out in faith involves risk and failure, but those people who believe and take risk to step out in faith, mostly they receive the breakthrough that they are looking for or they are waiting for from God. So whether na you step out in faith, you take risk, and you receive kung ano yung pinagpipray mo, or whether na ikaw ay somehow nag-fail, just like us na hindi nakapunta, but both of those situations will give you or give us something, lessons, na mga valuable lessons in life na talagang madadala natin as we continue to walk with the Lord, as we continue to serve Him. Marami ring reason kung bakit hindi sinasagot ng Diyos yung panalangin natin. It's either na just to test your faith, or He is molding you and refining you, no? Refining your character, or it's not yet the right time for you, or hindi talaga para sa iyo. Dahil si God naman is His intention is always for our best. Kung naniniwala tayo, nananampalataya tayo na ang buhay natin ay sa Diyos, ang kinabukasan natin ay sa Diyos, so ano man yung mga plano natin sa buhay na hindi na-accomplish, hindi na-fulfill, ay we still keep on believing and trusting and relying on God. Dahil alam natin na mahal niya tayo at yung plano niya sa atin ay maganda. So, yan ang aking personal na experience na maibabahagi ko sa video na ito, na I hope na kapupulutan mo ng magandang aral at may apply mo rin sa iyong buhay. So, maraming salamat sa iyong panonood at see you ulit sa susunod na video. God bless!